question will come from Mr. Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hi, good evening. My first question for Kate and Eileen. Hello po, good evening. Hi, good evening. Pwede pa kwento naman ng experience nyo working together, what were your first impressions of each other, saka paano nag-develop yung working relationship? Ano ba? Ako ba muna? Sige. Ako na po muna. Nung nalaman ko na kasama ko si Kylene sa project na to, na-excite ako, honestly. Kasi nakasama ko na siya sa Black Lipstick, diba? Siya yung lead namin doon. And na-excite ako dahil gusto kong takayan niya ako, pahirapan niya ako, ganyan. And I'm really grateful. I'm thankful na ikaw ang Joanna sa ina ko. Kasi hindi ko naman talaga siya nabuo ko si Ina dahil din kay Joanna. Dahil sa kung paano binigyang buhay ni Kylene yung character ni Joanna. I'm really grateful and thankful na naka-work kita. Sobrang kulit nito! Kala niyo ba? Kunyari lang yung mamataray pero sobrang kulit. So, yeah, I'm happy to able to be work with you. Maraming salamat. Moment po namin ito. So ito na nga, Kate. Inaamin ko na. Hindi, syempre, katulad nga po ng sinabi ni Kate, nakapagtrabaho na po kami together sa Black Lipstick. Siya yung nagtataray sa akin doon, pero ngayon ako naman nagtataray sa kanya. And just like what she said, nabuo ko rin si Joanna dahil kay Kate. Dahil si Kate, she's a thinking actress. And nagbibigay siya ng emosyon sa thinking actress, yes po. Nagbibigay siya sa eksena. So hindi rin, mahirap yung eksena, pero kung may ka-eksena ka, nakasinggaling ni Kate. At nitong mga kasama po natin sa stage, nagiging madali yung mahirap na eksena na yun. Yun po. Maraming salamat po. Sabi nga ni Kate kanina, you wanted Kylene na apihin ka naman sa screen. And nakita namin sa video kanina, parang inudngud ka pa sa basurahan. So, and more. And more. So, how do you prepare for those kinds of scenes? Nagkakasakitan ba kayo? Paano? Actually, oo. Yakapan muna po pag-uusapan namin tututuhanin ba natin. Pero sa amin po kasi dalawa ni Kate, gusto talaga namin mas totoo para tagos na tagos sa screen na ating mga kapuso. Pero syempre, aminin ko naman po, may mga moments talaga na hindi namin maiwasang magkasakitan. Pero kami dalawa ni Kate were really professional, so alam namin na trabaho to. Pero syempre may pag-sorry din po. Meron nga po time, naiyak po kami dahil nasaktan po namin yung isa't isa off-cam. Ay, wag po, Tita Connie. Yes, I agree po. Sa lahat ng sinabi ni Kay, yun din yung sasabihin ko dapat. Pero hindi, totoo po yun. Actually, before this scene na pupunan namin yung basura scene, na 2 versus 1, oo, kasama si Roxy po doon. Pinagtulungan lang naman po nila akong dalawa doon, opo. Pero grateful ako kasi nag-ask si Kay sa akin. Totoo po yun, Kay, tututuhanin ba natin o dadayain lang natin? Pero sumagot po ako sa kanya, totohanan natin para mabigay natin yung totoong emotion dito sa eksena. Pero syempre, hindi naman po maiwasan na magkasakitan, magkaroon ng mga sugat, ganyan. Pero alam naman po namin yung parte ng trabaho po yun. At walang personal. Yan po. Alright, thank you. Next po ay si Mr. Nicky Wang of Manila Standard. Hi, good afternoon po. First of all, congratulations kay Direk Ludenta, guys. My question is for Miss Connie. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon. Miss Connie, this is another iconic role. Here po. Ito po. Hindi na ako tumayo kasi may tao sa likod eh. Here. Sorry. As I was saying po, this is another iconic role for you, Miss Connie. Pero what makes this character parang unique and close to your heart? First of all, it's because like the character, I'm a real Lola in real life. So that really hits home very closely. And yung character na may dementia, may Alzheimer's, ganun. Challenge para sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Gloria de la Costa. And also, parang
comeback niyo po to sa afternoon. Yes, you know, it's my 50th year this year in the entertainment industry. To be specific, last May 2024. I started in May of 1974. So, my first drama, Connie Reyes Mumar Drama Studio, was here in GMA, and that started in 1981, the year after I gave birth to my second child. And so, after that, talagang yun ako sa, after the noontime show, laging ako na ang next, diba? Every Saturday. So, when I found out that this was gonna be on the afternoon slot, parang ito sa welcome thing for me, na parang, wow, may dahilan si Lord kung bakit ako nabalik sa afternoon slot. So, hindi, akala nila kasi na parang, ay, alam nyo na afternoon slot to, baka ayaw ko na kasi I was doing prime time na nga, no? Sabi ko, hindi, exciting for me. It would be really wonderful to just see how it is again on the afternoon slot. And I know that many of my followers are, you know, the housewives. So yung mga iba, anak na ng mga dating mga followers ko. New generation. Yeah, the new generation. Actually nga, even I'm working even with Gen Z. Si Kailin, unang araw ko pa lang ng taping eh. Gen Z, Tita Gen Z. So, it's a blessing from God to be working and to be working alongside the Gen Z generation and the millennials. And also having as an audience, Gen Z. Kasi parang feeling ko, through the years, parang lagi akong binibigyan ni Lord ng iba-ibang show na pabata yung mga kasama ko. So may reason ng Panginoon sa ginagawa niya. At natutuwa rin ako kasi, believe it or not, I still have fans now who are younger, much younger than me. I can't mention naman yung mga iba. Can I mention mga shows na iba? You know, from mga 100 Days to Heaven, ganyan. Kasi mga bata laging nakakasama ko, di ba? Yung Nathaniel, My Dear Heart, madami kong kasama mga bata. So yung mga kaidaran noon, or mas matanda, at saka yung mga kaidaran ni Nito, at saka yung mga kaedad ko at mas matanda sa akin, blessing, di ba? That they're still watching me. So, I just believe that there's a purpose, and I'd like to stay close to what the Lord has created me to be, use my giftings for His honor and glory. That's what's happening. So, thank you. I answered your question. Last one lang from me, no? I would like to piggyback on the title of the show, Shining Inheritance, or just Shining the word itself. Since sabi niyo po, you're celebrating your 50th year in the business, can you share with us one of your, let's say, shining moments as a television star po? Hirap. Ang dami kasi 50 years eh. Sobrang dami. Shining moment. Miss Lilibet, ano ba yung shining moment ko? Wala ako talagang ma-point out na in specific eh. But I guess really, what's in my heart is that ang pinaka-shining moment ko talaga siguro na hanggang ngayon nandito pa ako. Naiyak ako. Alam niyo naman, iyakin ako talaga ever since, diba? You know, so familiar with what I do, what I've done in my career. I'm just so blessed. I feel so grateful that God has allowed me to use what He has given me, what talent He's given me, until now, that I'm 71 years old. So, I just feel so grateful, thankful, blessed. So, glory to God talaga sa lahat ng ginawa niya sa career. And of course, we're thankful po sa inyo for sharing with us your talent. Maraming salamat. Thank you. I love it, Tita. Love you too. Ayan, dami ko mga bagong loves. Okay, next po natin ay si Mr. Neil Ramos of Tempo. Magandang hapon po. Saan po kayo? Nasa dulo po sa may left. Ay, Charo. Ay, hello po! Nakilala ko. Magandang hapon. Ang question ko sana para kay Ma'am Aubrey Miles. Ma'am, napakasaya ako pag nakita ko muli kayo aktibo. Oh, wow. Hello. Gusto ko lang malaman what made you say yes to this project. Kumusta naman ang pagtingin ng series?
To be honest, I think this is my first ever na regular teleserye dito sa GMA7. First ko. Yes, so, usually kasi nag-focus ako talaga sa movies. And kung meron man akong teleserye sa kabilang channel. And nagkaroon ako dito ng sitcom nung mga 15 years old ako. So that was like mga decades ago. So wala talaga, ito yung first, and also nung nakita ko yung cast, ito talaga yung first time ko lahat sila makakatrabaho. So parang lahat first sa akin, except si Wendell, kasi teenager pa lang kami, talagang nagkakatrabaho na kami. So, oo, dami ko yung mga, wala lang past, wala lang. Pero we're always friends, and laging, nung nakita ko yung role, sabi ko, and laging in-offer sa akin 3 beses na ata na magiging anak ko si Kylie Alcantara. 3 beses, so ito talaga, sabi ko, parang meant to be na talagang kailangan maging anak ko na siya. Ito na yun. Hindi naman, talaga yung schedule ko kasi talaga lock-in. Anong time na yun, wala akong yaya, so it's always me until now. So that's why ito talaga sabi ko, this is worth it. And also, alam ko maganda tong show na to. I can feel it. Everyone talaga. Talagang lahat ng effort dito. At ang gaganda nila talaga. Thank you so much. Maraming salamat po. Nabanggit niyo na rin lang si Mr. Wendell. Sir, magandang hapon. Sir, kamusta po? Buti naman po. Sana mabuti rin po kayo. Yes, Sir, gusto ko lang malaman kasi nabanggit niyo yung Miss Aubrey na matagal na rin kayo nagkasama. So basically, etong mga kasamahan niyo yung mga nagsisimula pa lamang sa industriya. I was just, wondering if you share some insights pagdating sa acting, pagdating sa, handling the... Yes po. Actually, when it comes to sa mga advice, not unless tinatanong po nila ako. Kasi yan po yung parang siyempre, mahirap pong mag-direct sa set ng kapwa-artista natin. Not unless po, nagtatanong lang, especially sila Paul. And minsan, sir, to be honest, hindi ko na rin po hinihintay na, hindi ko masabing nag-advise or basta pag nakita ko na parang kailangan lang ng support, more on, ako na rin po yung pusang lumalapit sa kanila. But magkaiba kasi yung nag-advise ka when it comes to parang nagdidirect ka na, syempre, with all due respect po sa ating mga director. And kung ano lang yung kung ano lang yung mga kailangan lang, for example, when it comes to internalize, pag mag-internalize, especially mga anak ko dito si Paul, siguro yan, nagtutulungan na lang kami. Yung mga basic practice lang po, exercises, something like that, na makakatulong para sa scene. Yun po. Yes. Kayo ba ni Ma'am Aubrey, may napansin ba kayong kaibahan from your generation kumpara sa mga kabataan ngayon in terms of, approaching the role of work? Yes, sir. To be honest din, kami ngayon parang mas more on, well, hindi ko masabing hindi rin kami ganun ka-focus or ka-seryoso sa mga trabaho namin. Pero ang generation ng mga bata ngayon, iba, talagang yung mga scenes nila, malaki man yung role nila, maisi man yung role nila, parang talagang they're being grateful. Siguro sa past na mga nangyari rin sa atin, sa mga dumaan sa mga experiences natin from the pandemic. I don't want to mention it anymore, pero mas naging malalim ang mga bata ngayon. And siyempre sa social media, nakatulong din talaga sa kanila. Actually po, nai-inspire din ako doon sa mga bata at nagpapasalamat ako sa kanila kasi akala namin kami lang yung focus or ganun. Ang trabaho kasi sa amin ngayon, kasama na po namin yung pamilya namin dito, ang mga anak namin. Dito namin sila binubuhay sa trabaho nito. Pero itong mga batang to, wala pang pamilya. Well, they have their families, pero wala pa silang mga anak, wala pa silang mga binubuhay na asawa. Pero pag nagtrabaho sila, parang malalaki na yung mga anak nila at parang malaki na yung pamilya nila. Ganun po sila ka-dedicated sa trabaho nila. That's why I'm very grateful also, katulad nila, Miss Aubrey, kami, kasi na-inspire po kami sa mga bata ngayon. Which is, kung ano man yung hirap o struggle na ginagawa namin sa buhay namin, sa work namin, mas mahirap yung ginagawa nila ngayon na mahirap pa ng pamilya nila. So, thank you guys, maraming salamat sa inyo. Siyempre, honor to God. Salamat. Thank you, sir. Ma'am. Yes. Thank you. Saka I just want to say thank you, of course, sa production team ni Ms. Nieva. Dahil first time ko, talagang ang sarap magtrabaho. Sabi ko, ganito pala. As the past talaga, yung past ng mga issues and problems ng past, kung ano man problems ng mga
production, talagang na-adjust ngayon. So I'm proud na nakapagtrabaho ngayon at naranasan ko din yung before na talagang pag nagtrabaho ko ngayon parang, wow, this is so much better, I like it. Well, don't get me wrong, I love my time, but now talagang ang swerte nyo talaga din. Talagang I know the struggle and I just want to say thank you also kung sino man na nagpauso ng stylist. Because kami, nung unang panahon, may movies kami, isang 50 days, dadali namin ng damit namin 50 days. Continuation, accessory, shoes, sa amin lahat yun. Oo, wala kaming stylist. Wardrobe meron, isahin yung mga clothes mo, even TV. So thank you yung mga gumagawa na gawin. Please continue doing it. Thank you po. Maraming salamat. Next naman po, si Miss Rose Garcia of PEP. Hello, good evening. For Kailin, the most controversial. Charot! Okay. So, Kai, kasi doing an antagonist role ngayon, kumbaga parang ikaw yung co-pilot, di ba? Nang nakaalala at makabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. So, bilang masamang character ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa mababait. Ayan. So, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo, especially kay Kate, at kay Miss Connie? Kasi sila talaga yung, babanggay mo ngayon. Ayan, po. Thank you po, yes. Madam. Yes, Kai? Yung first question. Ano po ba yung first question? Ayun na. Nakataba po kasi yun, Ate Rose. Lang naman ako, ciao. Hindi nga yun, Kai. Kumbaga, bilang kontrabida ngayon, parang ikaw yung co-pilot talaga. Co-pilot, yes. Ng mga mababait dito. Yan. So, paano yung pressure, kung paano mo babanggain din itong si Kate, yung character ni Kate, at saka ni Miss Connie? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po ng sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with Kate, like, napag-usapan nga po namin kanina, meron pong kaming ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, eklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po, lagi po ako kinakabahan kapag si Tita Connie. Pero like, si Tita Connie po kasi, pag may, gano'n po na nakita nyo kanina, may mga scenes po na sinasampal po ako ni Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw po ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi, Tita Connie, please, totohanin nyo na po yung sampal. Para ramdam ko po, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. So, para po sige, sampal siya. So again po, it's easy because we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And syempre po, sana na translate din po yan on cam. Sige po. What made you decide na bumalik sa kontrabida role dito sa Shining? I requested po sa aking team na mag-kontrabida po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa sa mga hindi maganda na nagagawa ni Joanna, naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So, yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, last na, Kailin. May I make sing it, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babaeng ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila. And they know what they're doing. They're studying. I think you're studying your maths and your road, right? So, I'm happy and proud to be working with this young bunch.
you so much. Follow up na rin po ako, Miss Connie, kasi alam ko po itong role nyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nilang magiging take-away. Kasi po ako ay personally, siguro 3 beses ko napanood to sa yung K-drama nito. So, pwede pong sabihin na isa yun sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung mismong karakter or personality ni Granma. I have no idea. When I was offered this teleserye, I had no idea what Shining Inheritance was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went because I don't really, I won't say not a fan, but I don't really watch mga K-dramas and stuff, no? Anyway, that's another story. But, but when I learned that that Aurea de la Costa had dementia, and eventually nga Alzheimer's, specifically Alzheimer's. Yun nga iba eh. Kasi I follow, sometimes, when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular teleserye, meron na akong kinaibigang isang matanda online. Hindi kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was pinakita ko sa iyo yung direct, di ba? Remember? Naaliw ako. Actually, tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya. Kaya lumabas na naman siya kahapon yata sa akin sa reels ko. So gusto kong, yung parang... Kasi di ba yung mga matatanda, minsan binabaliwala ng mga anak, ng mga tao sa paligid nila. So, parang nasa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din itong mga taong ito, inaalagaan, minamahal. At lahat naman tayo tatanda eh, di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung in different ways and approach kasi of taking care of somebody with Alzheimer's. So, here we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version, hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia ng Alzheimer's ng matanda. At kung paano ginawa. Oo. Kasi dito parang halos buong show doon nagsimula at nag-end. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And the basic parts, I think Direk will explain that later. He's in a better position to explain that, no? Kasi kung hindi maging redundant lang tayo dito. Pero yun, basta sabi nga yung writer namin, si Miss Ning, sabi niya, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yeah, actually, Lola Pink, kaya Pink yata yan eh. Si Lola Pink. Kasi tawag ni Ina sa akin dito nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang sobrang mamahalin kayo dito. I hope I will do justice to the character. I tried my best. Sure po yan. Thank you po, Miss Connie. Last na lang kay Kailin. Kailin, kasi napala pa ako dapat kanina. Yung role mo nga dito, di ba, kontrabida, sobrang sama. Although, ang alam ko, yung role mo, original siya, pero parang ito yung talagang totally may twist dito kasi ibang-iba siya dun sa K-drama. Would you say na katulad ng character mo, yung character mo ba dito, pwede mong sabihin na misjudged, misinterpreted, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang galing mo talaga magtanong. I love you, Fabulous. Ibang klase po talaga kayo. Well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung weakness niya sa mga tao. Well, in my case, in my case, pinapakita ko rin naman po yung strengths and weaknesses ko because tao lang din naman ho ako. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero hindi po sa mga parte na nananakit siya. At syempre dun lang po sabi, misjudge, ganyan. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po ba. At ayun po. So what you see is what you get talaga. Sa totoong Kailin, tama?
Opo. Thank you. Talaga namang updated sa online si Madam Rose. Next po ay si Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Yung question ko kay Miss Kate, kasi parang totally nagpalit kayo ng character niya ni Kaylin. Kasi di ba parang nalinyas ka Kate sa pagiging kontrabida dun si Kaylin. Yes. Recently talagang bida yung mga tumatak kay Kaylin. So, ikaw Kate, very powerful yung dalawang kasama mo, especially si Miss Connie at saka si Kaylin. Very powerful talaga, lalo na as kontrabidas. So, ikaw ba Kaylin, may fear ka na parang masapawan ka dun sa mga scenes? And, Baliktad lang. So, may fear ka ba na parang baka magkasapawan? And ano yung parang pinlan nyo na para maging lumitaw na ikaw talaga yung bida? Sa totoo lang po, honestly, never naman pong tumatak sa isip ko or pumasok sa isip ko na, bida ako dito, kailangan ganito, galingan ko, ganyan. Of course, I mean, kailangan ko naman talagang galingan dahil para mas mabigay ko mabigyan ko ng justice yung character ko. And hindi po ako takot or hindi po pumasok sa isip ko never about masasapawan ako, ganyan. Kasi hindi po siya magandang motivation para mabigay yung kailangan ibigay. Kasi honestly, personally, hindi po naman po ako competitive na tao. Kung ano po yung kailangan kong ibigay. At alam ko, nabibigay ko naman yun. Siyempre, kung happy ang directors, writers, wala naman pong problema sa binibigay ko, okay po ako doon, masaya po ako doon. At ayan, yun po. And siyempre iba yung pagiging bida. Ikaw yung laging inaapi, physical, ikaw talaga yung nakakatanggap ng mga bugbog. Ganyan. So, ikaw ba, hindi ba nakaka-drain na ikaw yung inaapi this time? And ano yung parang may mga ginagawa ka ba compared to sa pagiging kontrabida mo before para hindi ganun ka-draining yung character mo? Sa totoo lang po, ang laking difference na nanggaling ako sa portraying kontrabida roles to inaapi. Kasi from ikaw yung nagmamaldita, ikaw yung nangbubugbog, ikaw yung nananabunot, nananampal. Pero this time, iba pala talaga yung feeling pag ikaw na yung binubugbog. Doon ko na na-realize, hindi pala talaga masaya. At totoo po, honestly, draining po talaga siya. Kasi you have to convince yourself na bilang, syempre, pasok ka sa character na as Ina. Kailangan i-convince mo yung sarili mo, hindi ako magaling, and all the negativity na sinasabi ng mga kontrabida roles ng characters. So, syempre, it takes energy po din, emotionally, mentally, spiritually. Pero, yun, kailangan lang po ng focus and bigyan mo rin ng time yung sarili mo to humiwalay din minsan kapag rest day, ganyan, para hindi naman laging nakakulong ka na doon. Nangyari na rin po kasi sa akin sa previous, since I portrayed 5 roles, 5 personalities, so medyo mahirap po talaga siya. And now I learned na kailangan lumabas-labas naman pag rest day, ganyan, para hindi ka na-stuck doon sa character, ganyan. So yun po. Actually, yun yung sunod ko na kung ano yung ginagawa mo after para at least mawala yung mga negativities dala ng character. Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Next po kay Mr. Dondon Sermino of Abante News Online. Katabi ko pa naman. Hello po. Ako tatanungin pa naman sana kita. Pero mamaya na. Of course, yung question ko for Direct. Direct, kasi... Direct, Sir Dondon. Siyempre, ang bata mo, di ba? Ang bata mo. Tapos, gusto ko lang malaman yung experience working with the Connie Reyes. Of course, she's not just parang veteran, iconic, award-winning actress, not only sa movies but also sa TV Kumbaga lahat na ng mga pressure na pwedeng ibigay sa mga young directors, parang na-experience mo. Pero kumusta talaga working with Connie Reyes?
nung sinabi po sa akin na si Tita Connie yung inaay namin na maging Aurea de la Costa, hindi ko na pinakawalan yun. Iniisip ko na dapat siya yung makuha namin. More than pressured po, parang mas na-excite talaga ako. I really wanted to work with her because it's not every day that you get the chance to work with someone as reputable and as talented as a Connie Reyes. And I really told her that personally. I tell her every time na doing my taping, I really feel blessed. Even, parati po ako nakangiti pag siya yung ka-eksena. Because marami akong natututunan sa kanya. Bilang direktor, syempre, sabi nyo nga po, hindi pa tayo, mas bata pa tayo, relatively. So, continuously po, gusto ko rin matuto. And the only way to learn is to learn from people na nauna na sa'yo sa industriya. Like si Tita Connie, si Miss Glidel, si Sir Wendell, si Aubrey Miles, diba? So, you learn a lot from the ones who are ahead of you. Any reaction, Miss Connie? Sobrang humble na yung director na yan eh. Bata siya, pero yung isip niya hindi bata. Okay. Naglalaro lang minsan sa laro namin dito. Doon lumalabas pagkabata niya. No, I'm just so blessed to work. You know, pasensya na but I always use the word blessed because I really feel so blessed. Dito sa Shining Inheritance, I just feel so blessed. Ang gaan niyang katrabaho. Kahit minsan hindi ko yan naririnig na minsan makita mo, medyo lalakas ang boses pagka medyo magulo na sa set. Kailangan gawin. Natural lang naman yan, dapat lang, di ba? Hindi ko siya naririnig na magsalita ng hindi maganda. Very encouraging siya. He listens. I think that's one of his strengths eh. Nakikinig siya sa artista niya kung may suggestion. Parang direct, paano kung ganito? Ganito. Tinitignan niya. Tapos pagka akala niyang okay, di okay, go. Pag meron naman siya nakitang, kasi tita, ganito eh. Nakikinig din naman ako. Nakikinig din naman siyempre yung matanda sa bata. At marami rin napupulot yung bata sa matanda. Mali. At marami rin napupulot yung matanda sa bata. Marami ako napupulot dito sa mga batang ito. Hindi ba? So, yun, it was a pleasure working with you, Direk. You know, he posted something in IG this morning, and I liked I liked it. I hearted it. And I wanted to say something, but sabi ko I will reserve it for maybe after tonight because there's just so much in my heart and in my mind. He is just so encouraging. Alam ko, Direk Joron, ang layo pa ng mararating mo. Iba yung scope ng niya, yung vision niya, ibang klase. Yun nga, basta naniniwala ko sa'yo at alam kong marami pang gagawin, pati pelikula. Yan sa heart ko, alam ko. So, gusto mo pa siya uling makatrabaho si Director? Kung gugustuhin naman niya, bakit naman hindi? Oo, I would love to work with him again. It's just really, I will not say naman a breeze working with him, but almost a breeze working with him because he tells you what he likes, he respects his actors, he respects everyone on the set. You know, the production design people, the production crew, the staff. Nakikita ko yun eh, may respeto. Tsaka yung, sobrang importante sa akin yung nakikinig din. Diba? Kasi ako bilang nanay din, gusto ko rin nakikinig sa akin ng mga anak ko. At gusto ko rin na makinig. Kailangan yan, give and take, hindi pwedeng isang pagganyan lang. So, Direk, maraming salamat. Thank you din po. Pag sinasabi niya kasi sa akin na, pag alam niya na dadating ako nakakasa sa day na yun, yung sinasabi niya na may smile na raw sa face niya, nakikinitig ka na yung smile niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya, nakasmile din ako, Direk. Thank you. I think, Sir Don, yung talaga yung key din na nawala yung lahat ng pressure is because she's always shown respect to us, even that we are younger. Diba? Yes, oo. Pero syempre, hindi natin makakalimutan na sa mga kabataan natin, talagang hindi kumpleto ang hapon natin pag di natin siya napapanood, diba? Mula sa noon time hanggang sa after ng noon time, ganun lagi. Ayan. Pero ito naman, next question ko, from Connie Reyes naman. Siyempre may mga nakatrabaho ka rin dito ng mga baguhan, diba? So, kumusta naman working with Roxy and Charut? Yung mga talagang bagong-bago naman. Si Charut? Yes pa. Silang dalawa? Apa.
Si Charot ka na-miss namin eh. Kasi itong mga huli, hindi namin siya nakakasama kasi ang dami niyang racket. So nagpapasaway po. Charot. Diba? Charot. Nagpabago nga ng hair. Pero ang galing niyan. At saka sa set, kasi ang magka-eksena kadalasan, si Ina, tapos ako, tsaka siya. Yung sa earlier part, hindi nyo lang alam kung paano sumasakit ang tiyan namin sa kakatawa bago mag-take. Parang, quiet na, baka pagalitan tayo, quiet na. Kasi grabe siya. Kakaiba siya. Dapat talaga, huwag ka lang kumita sa online. Kumita ka rin sa TV. Kumita ka ng talent mo. Diba? Galing niya kay Miss Connie, Hindi nga talaga, totoo. Tapos si Roxy, ang tawag sa kanya, goddess, sabi nila, goddess. Sige, isang ano nga. Talagang yun. Hindi. Si Roxy, sobrang nakikita ko yung kanyang pagsisikap sa kanyang work. She's a hard worker. And I've not heard or seen her complain. She loves what she's doing. And I know meron niyang goals, I'm sure. So marami kami pinag-uusapan. Miski yung mga ibang suot niyang kinakabahan ako. Sinasabi ko sa kanya, anak, yung mga, parang kinakabahan ako dyan sa mga. Medyo may masisilip na. Yes. Sabi niya sa akin, oo tita, yan nga din nasabi ng mami ko. Ayan, okay. Pero isingit ko lang kasi we're talking about the young na natin. Yes, Si Kate, napanood ko yan nung pandemic. Napapanood ko yan. Nakikita ko siya sa Unika Iha. And you know, sa utak ko lang, sa sarili ko lang, sabi ko lang, kung lang itong batang to, parang gusto ko siya makasama sa work. Tapos biglang ang next project ko nga, ito na, After Love of My Life, ito na. Yun. Si Kailin, ganun napapanood ko siya, yung mga kambal. Kambal ka rin ba? Sabi ko, ang gagaling nilang mag-umarte ng matapang. Ang galing nila, yung mga. So, syempre, gusto mo rin maka-work yung ganyan. I'm so glad also that I was able to finally work with Aubrey. We've never really worked. Wendell, I think once, I sent you that comedy stuff that somebody sent me. Grabe. Oo. Dito sa bahay na ito, yung nag-guest ako doon. Grabe. Gusto mo, miss, padala ko sa'yo. Grabe. Kung ano yung linagay nila sa bag, sa'yo sa loob ng bag. Kaya sabi ni Ronaldo Valdez doon, ason yung pangalan, shoplifter ka ba? Ang dami ko ano-ano. Si Paul at si Michael din. Okay lang na nagsasalita na akong ganito kasi nagtanong na rin sa mga bata. Kasi, at willing kami makinig kahit hanggang mamaya, Miss Connie. Si Zed kasi, Zed, sumasakit na ulo ko sa'yo. Galing din yung bata yun, parang hindi na makawala sa character, ninenervyos ako. Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Lola, babe. Anyway, si Paul, ang tawag ko kay Paul, Mr. Simpatico. Sabi ko, that's what I'll call you from now on. Isn't he so simpatico? He's that wonderful smile. He's very pleasant. And then nakikita ko din. Paano smile? Hindi. Nakakatuwa kasi kasama itong mga ito. Ang saya-saya namin lagi sa set. So, eto naman. Pinayagan ako ng nanay niya at saka tatay niya na pagsabihan siya. No, may goal din. Itong mga batang to talaga, may mga goals sila and they work hard to achieve their goals. And I see that they're really trying hard. Alam nila kung ano yung weaknesses nila, kung anong strengths nila. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya. At ang maganda nito, humingi sila ng tulong pag hindi nila kaya. Hindi sila nagmamagaling o magmamarunong. Ibang klase kasi, di ba? Iba yung nagmamagaling at nagmamarunong. Sige, ganyan ka na lang habang buhay. Diba? Kasi hanggang matanda ka, may matututunan ka. There's so much to learn in life. There's so much to... but it's just wonderful to be a blessing to one another. And that's what I feel is happening in our set. Hindi lang ito, marami pa yung mga iba kaming mga cast, marami pang members sa cast na wala dito. Pero lahat, kabiruan namin, pati yung mga production staff, syempre, minsan nagkakasungitan kami. Normal, di ba? Parang ganyan, pero... Kanino po yung last kang nakipagsungitan? Si Jessica Villacheco. Popular na siya ngayon. Star! Kasi sasabihin sa akin, Tita Connie, ito yung mga eksenang kukunan natin. Tuhog. Siyempre, pag tuhog yan, di ba? Siyempre, maraming lines yan. Tapos mga 5, 6. Siyempre.
si Constancia. Okay. Aralin natin ang mga linya. Aralin na ng blocking, yung sequencing, ganyan. Tapos mamaya, eto na nyo. Tita, nakabihis na ako yan for that tuhog scene. Yun ang aking pet peeve. Nakabihis na ako, todo na. Mayaman pa kunyari yung eksena. Tapos dadating, tita, pipihit po tayo. Okay lang, okay, pipihit. Mahirap umiyaman. Kasi kayo yung look di ba? Babalis ka tita, yun yung yun dun sa sementeryo. Na-hate! Pati dito. Kasi, unang shooting day ko yon. Hindi pa natapos kunan. Naloka na ako. Nakapusod. So, syempre, magtatanggal ng di ba? Tapos magpupusod. O kaya pag mahirap, magtatanggal ng mga makeup, ganon. Tapos, ibang eksena, ganyan. Pero syempre, I know naman she's just doing her job. And I understand. And I think, where is Jessica? And I think, Jessica, you understand me naman, di ba? You know naman I love you, di ba? You're popular na now. You're going to be so famous. Jessica Villajego of Shining Inheritance. No, thank you for your love and patience. Ayan. Rewarded by chocolates. So yun, ang sarap-sarap lang kasama sa trabaho lahat sila. So kita nyo na, dumadaldal ako kasi sobrang saya ko. Tsaka, grateful din ako sa pag kayong nagkwento, parang parang ang bait pa rin nung dating. Hindi nakakainis. Yung kayo pa. Kahit walang filter, pero parang ang sarap pakinggan. Anyway, ganun. Sobrang, nakikita naman ninyo kung paano ko na-enjoy ang aking pagiging, nasa showbiz, in the entertainment industry. 50 years ko nang ginagawa ito. Enjoy na enjoy pa rin ako. But of course, I have to face myself. Yes. Parang at gusto ko, magpaparinig na naman ako. Sana, pangarap ko. Balang araw, magkaroon ako ng sitcom. O kaya, dramedy. Dramedy. Kasi kita naman ninyo, marunong naman ako magpatawa. Akala nila kasi puro drama. Iyak dito, iyak dyan. Medyo sawa na ako sa kakaiyak. No, but whatever naman they give me, if I think it's a real good role, which they have been giving me, even my last with Love of My Life, sobra, I'm so grateful. I'm so grateful to GMA, Miss Lilibeth, Miss Sharon, Miss Ali, Mr. Anthony, thank you. And yan lang po masasabi ko. Parang naiba yung flow ng question. Na bago. Pero anyways, ayun, ang sarap niyo pa siyempre kausap.